Ayusin natin tong ating ceiling fan na twisted wire, guys. Ayan, oh. Pumipilipit siya minsan. Yung nangyayari pag pinapaandar mo, para siyang nagre-reverse ng ikot tapos pahinto-hinto. Ayan ang ayusin natin ngayon, guys. Ayan, tara, baklasin muna natin to. Tanggalin natin yung pinaka circlip. Ito. Dati wala pa ako nito, guys. Itong tools na to. Sinusungkit ko lang ng flat screw yan. Kaya naman, kaso medyo mas madali kasi pag mayroon tayo nito. Ayan. So ito yung ulitin ko, ito yung problema pag yung wire natin nagti-twist or yung ikot ng ating ceiling fan humihinto, minsan bumabalik, yung parang nagre-reverse kusa. Tapos maingay, parang may ruleta. Dito lang yung problema nun, hindi dito sa baba. Baklasin na natin to. Explain ko sa inyo lahat, guys, mga posibleng mangyayari. Ayan. Ito yung spring na pag hindi natin malagay sa tamang pinaglalagyan niya, tawag dito, pwede siyang masira. Or pag hindi na to nakapit, check natin ha. Sana makita sa camera. Itong dulo na to, guys, kailangan niya na-shoot na nakapasok dito sa maliit na butas na to. Ayan. Check natin. Ayan, oh. Diyan, nakapasok yan. Pag yan hindi pumasok dyan, tapos na balik nyo, paggamit nyo, yan yung nagti-twisted wire. Hindi tumutuloy sa pag-ikot yung ating ceiling fan. So, yan ang number 1 na dahilan. Tapos sa experience ko rin, itong na to, guys, naputol na to. Itong dulo ng spring na to, ito naputol na to, guys. So ginawa lang natin na nagbaluktot lang tayo. Kung halimbawa ito ano ba to, saglit lang. Ginawa ko nung naputol to, guys, nagbaluktot lang ako dito banda. So yan yung isang na experience ko. Binaluktot kasi naputol to, no, yung parang nakausli. So nagbaluktot lang ako ng hanggang dito, tapos diniretso ko siya. Tapos nagiging okay na. Tapos may isa din akong na-repair, guys, na hindi siya naputol pero natatanggal siya dito sa butas. Natatanggal siya sa butas. Ang tunog naman nun parang ruleta, parang gumaganon, no? Gumaganon. So pag may ganon yung yun na tunog, parang ganyan. Pag gumaganyan, para siyang may ruleta. Dito lang din yun. Pero ito dalawa to, guys. Mamaya buksan din natin tong kabila para makita nyo talaga. So yun, pag ganon, ibig sabihin itong nakausli na to maiksi siya, kaya siya nababaklas. Ang ginawa ko naman, pinutol ko dito, tinanggal ko yung luma niyang usli, nagbaluktot ako ng bago rito ng mas mahaba. Sana naintindihan nyo. So ito, guys, gumawa tayo ng punwari spring for demo purposes, guys, para mapakita ko sa inyo. So, ganyan dapat yan. Kung halimbawa naputol yung itong pinaka nakausli na to, so ginawa lang natin, binaluktot lang natin ng paganyan. Ganyan. So, mayroon na siyang usling ganyan, nakaganyan na siya. So, pwede natin siya ipasok dito sa butas dito. Tapos, mayroon na akong isang na-experience, maiksi naman to, guys. Ganyan kasi dapat kahaba, estimate nyo na lang, oh. Ganyan dapat, oh. Sa thumb nyo, ganyan siya dapat. Kasi may na-encounter ako, sobrang iksi itong dulo nito, nakaganyan, sobrang iksi itong dulo na to, ha. Ganyan lang kaiksi. So ang tendency, pag ikot, nakakala siya dun sa butas. Nasushoot man siya dito sa butas pagkabit nyo, pero pag naandar na, nababakla siya. Kumbaga kumakala siya dun dito sa may butas. So ang ginawa ko naman, pag ganyang senaryo, guys, putulin nyo na lang to. Ganyan. Tapos idiretso nyo to
kasi nga naka-coil siya, no, para siyang naka-liter, naka-curve siya. Ganyan nyo na lang, ipadiretso nyo bago mo babalaktutin ng ganyan. Ganyan. Ganyan siya. Tapos yung kahaba niya, ganyan. So mga wala pang 1 inch. So ganyan, kagaya nito guys, naano ko na to guys, naputulan ko na to. Kung napapansin nyo, yung dulo niya medyo matalas, hindi na siya original na cut, na parang cut ng machine. Kasi yan, finalis na rin natin yan. Kasi ito yung ano ko na maiksi, madalas na babaklas. So tapos dalawang spring to guys, dalawa. Baklasin natin tong isa dito sa loob. Meron nga akong tinanggal yung isa. Baklasin din natin to para makita natin yung pinakapangalawang string. Ito lang kung dito sa para nakita ko string. Hindi pa natin makita kasi nakita ko yung sasabi. Kaya yung nagpaano tayo sa mga para sa physical para kasi yung ano na control sa dito. Yan. Hindi na natin siya ibaba. Tapos ito naman yung ano niya sa loob. Ito din guys, naputulan ko na rin, sobrang haba. Sobrang haba din ng pusli na nilagay ko. Tapos dito naman yan nasushoot guys. Dito sa ito. Yung butas na yan. So, yung sinusungkit natin, sana makita. Ito yung malakas magkatunog ruleta guys. Pag ito ang mabaklas tapos maiksi yung ito. Sobrang ano yan, parang nagro-ruleta talaga siya kasi yung spring na to gumaganon dito sa, napapansin niyo parang may jatla. So tumatama yan dyan para siyang sobrang daming ganyan. Ito yung ano naman, maiksi, kaya hinabaan natin ng putol. Kung napapansin nyo, hindi siya ganun ka-angle kasi nga tayo lang nagbaluktot niyan. So lagyan lang natin sila ng grasa rito para unang-una, para hindi kaulawangin, at the same time para hindi nga ganong mag-ingay pag may grasa, kasi napipigilan ng grasa yung pagbanggaan ng mga bakal-bakal sa loob yung spring. Tapos ibabalik na natin siya. Lagyan ko muna ng grasa guys. So dito lagyan lang natin ng konting grasa. Linisan lang muna natin. Mapapansin nyo medyo tuyo na yung mga grasa sa loob. So yung grasa na to guys, ito yung gagamitin natin. Mumurahin lang to na grasa guys. Hindi natin kailangan dito ng high temperature. Kasi ito naman is para lang hindi kalawangin yung spring, hindi maputol. At saka hindi mag-ingay. Pag nakaganyan siya, hindi siya ganun ka masakit. Hindi siya ganun ka malakas mag-ingay pag mayroong grasa. So pagbalik, babalik na natin. Siyempre, i-shoot natin tong naka-usli na to dito sa butas. Sana makita sa video. Ayan, na-shoot na. Ganyan. Tapos itong mga screw na to dapat makatapat dito sa may mga butas dito. Pala baklasin para makita natin yung butas. Ayan lang, itatapat lang natin. Tatapat lang, yan. Baka na baklas na, hindi pa naman. Double check natin, baka kasi ayan, double check natin. Ayan, nakapasok naman. Double check palagi guys na yung naka-usli ng spring is
nandun pa rin. Baka kasi pag kabit natin itong kulay blue na to, inabaklas na, patay, mag-twisted wire uli yung na kailangan sakto lang yung paghigpit guys, hindi pwedeng sobrang higpit ng pagkakahigpit mo kasi baka ano lang kasi to, plastic, baka malustred yung, baka mabasag yung plastic. Ayan, yan, paano naman yan, oh. Pag testing, hawakan mo yung puno, ibig sabihin kumakapit siya, bumabalik, kumukontra. Tapos ito namang isa, dito 4 din, so itatapat lang din natin siya. Ulitin ko sa personal, nakikita naman. Tapos pag ano naman, pagpasok mo, parang pag parang walang kumakapit, ibig sabihin mali yung napaglagyan mo ng screw. Kasi napapansin nyo, ang daming butas niyan, pero ang paglalagyan mo lang yung 4 lang. So ang ano dyan, sequences, yung screw, walang screw, mayroong screw, walang screw, mayroong screw, ganun lang siya. Ayan, nag-assemble na tayo guys, ha. Please, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs para maganahan naman tayo magawa ng panibagong video. So ito rin, kailangan siyang double check muna natin, parang higpitan muna natin ng ano. Tapos ito, lagyan din natin ng grasa. Tapos i-shoot natin yung itong nakausli dito sa may butas. So di ko na mapakita sa inyo kasi ito ay kailangan talaga i-shoot siya guys, kasi di natin makikita. Tapos ititesting na lang natin kung na-shoot ba o hindi. Wait lang, ha, pakita ko sa inyo, double check natin. Ayan, so ayan, tapos ayan, oh, pag ganyan ibig sabihin na-shoot siya pag bumabalik. Tapos lagay na natin tong circlip, C-clip, basta clip. Yan, pwede to guys. Nung nakaraan, inano ko lang to ng pliers talaga. Yan nga, dahil sa mas madali to, itong yan. So tara, testing na natin to guys. Sa pagkabit nito, ito yung pinakadahilan dahil kaya yung ano natin, ceiling fan natin magalaw sa paglagay nitong ating blade. Sa paglagay dito guys, ito ulitin ko, ididiin mo papunta doon, kaya yung ano ko, ito nakaganon to bago natin higpitan. So ganyan. As mapapansin mo, yung gap dito mula dito hanggang dito, parehas siya, nakadikit dito sa side na to, at saka tong blade nakadikit dapat. So ayan, kakabit na natin to guys para matesting na natin. So ayan na siya guys, tapos na tayo. So napaka kalmado yung ikot, hindi
Ayan, gumagalaw konti kasi na hangin. Malakas yung hangin. So yan yung palatandaan na magandang kondisyon yung ceiling fan natin pag ganyan katahimik. Tapos pag pinapaikot natin, yung twisted wire pala yung ano natin ngayon. So check natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang dapat ang movement. Yung ikot ng LEC isa lang, hindi siya nag-i-stop. Papansin nyo ito yan. Ulitin natin. Yan. Minsan kasi bumabalik yung ikot ng LEC. Yan yung problema pag may tama yung spring natin. Or hindi nakalagay sa tamang paglalagyan niya. Bumabalik yung ikot, bumabaliktad. Tapos bago andar uli, tapos magro-roleta. So, ang tunog niya parang roleta. So, ibig sabihin may problema yung spring talaga sa taas. Tapos yan, napakatahimik na. Kahit yung pag-reverse na yung pag-counter ng spring, hindi maingay kasi nga kakalagay lang din natin ng grasa. Yun ang tulong ng grasa guys, na hindi siya mag-ingay. Kasi pag pumipitik yun sa loob, pag walang grasa, medyo may tunog. Pero pag may grasa, na-eliminate na yung ingay. Ayan. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Mundo Ko Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapasubscribe sa akin channel, subscribe Mundo Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye bye.